Growing up, nung nasa Pilipinas ako, masaya makipaglaro sa mga bata sa labas, yung mga larong Pilipino, laro ng mga pagkain, masarap. Yung init din, dito kasi sa Japan, we have 4 seasons. Ang masasabi kong big difference ay talaga culture. Ako si Makoto Inoue, isang Japino dito sa Japan. Pinanganak ako sa Pilipinas, sa Green Hills, San Juan. And then I moved back here in Japan. Nung nakapagtapos ako ng elementary dito sa Japan, ako'y bumalik sa Pilipinas upang pagpatuloy ang pag-aaral ng senior high school at college. It was actually my mom's decision na paaralin ako sa Pilipinas. Nung time na yon, siguro nakita ng nanay ko na medyo nawawala na yung pagiging Pilipino ko. Siguro yun yung naging dahilan para ipagpatuloy ko yung pag-aaral sa Pilipinas. Growing up, sabi ko nanay ko, OFW, nag-work sa Japan, ako naman nasa Pilipinas, talagang nakapagpadala siya ng pang-school, ng extra money. Siguro something na kakailanganin ko or bibilin ko. Ako na mismo ang nagsasabi na, hindi ko na kailangan nito. Talagang tumatak sa isip ko, kahit may gusto akong bilhin, pero hindi naman siya necessary, magtiis. Yun ang biggest lesson na nakuha ko yung sa nanay ko. Nung bumalik ako sa Japan, I was 23 years old. Nakuha ko rin yung style na, you can have multiple jobs. Ang asawa ko, before, she had multiple jobs din. Kailangan hindi ka lang sa isang daan nakatingin. Marami kang pwedeng options, gawin mo yon, pasukin mo yon kung talagang kakayanin mo. Narito pala tayo sa aming munting bar na aking asawa dito sa Odawara. At, ito pala asawa ko. Tara, sumama ko dito. Hello po! Ayun, meron kaming isang branch sa Kamonomiya na restaurant naman siya. Hello! Irashaimase! Sige, papasok po. Proud kami dahil nakakapagluto kami ng mga Filipino food. At kung hindi sa tulong ng asawa ko, hindi ko talaga alam kung saan ako aabot. Kaya I'm so glad na nandito siya. Sa tabi ko, sinusuportahan ako sa aking journey. 12 years na po kaming kasal, mag-asawa ni Makoto. Dito sa Japan kasi ang buhay kasi rito is more on work nga. Nag-a-adjust yung oras namin. Kailangan kasi hindi ka mabakante kasi meron kang tina-target point na mga payments. So kailangan ito yung goal natin, kailangan may sobra, hindi pa pwedeng kukulang kasi may mga bata na. So katulad ngayon, si Makoto na yung nagpe-prepare sa morning at ako naman yung nag-work sa gabi. So hindi lang business owner, nakakapag-entertain din ako. And of course, nagtuturo din ako ng English dito sa Japan. Dito pala ako nagtuturo sa elementary school dito sa Japan sa mga bata ages from 6 years old hanggang 12 years old. Nagtuturo ako dito ng English. Nakakatuwa magturo dito dahil mga bata ay energetic, interesadong matuto mag-English at nakakahawa talaga ang energy nila. Ibang-iba sa nagiging trabaho ko as business owner sa gabi. Normal naman mapagod talaga sa Japan dahil ako, I work 2 jobs para sa pamilya, para sa mga naiiwan sa Pilipinas kasi marami tayong gusto ma-achieve sa buhay. Kahit I work 2 jobs, kahit napapagod ako like everyone else, ang ultimate dream kasi natin, ang ultimate goal kasi natin ay makauwi sa Pilipinas for good. Ang dream ko for my family is to have a secured life, stability, at hindi ma-pressure sa kinabukasan. Naisipan namin kumuha ng Sun Life Insurance para sa mga anak namin dahil natuto nga ako sa nanay ko na kumuha ng insurance para ma-secure yung life. So, 2019, nung umuwi kami sa Pilipinas, we decided to study the insurance at kumuha din ng insurance with Sun Life. We are very happy sa nakuha namin policy sa mga bata. And then, nung pandemic, syempre 2019 pa lang, nung kakakuha pa lang namin nun eh. Isang malaking damage talaga ang nangyari sa amin during pandemic. Honestly, bumagsak kaming dalawa. Nag-start na ako maganda na yung business namin. To the extent that we had to shut down the business. Wala rin school, so hindi rin ako makapagturo. Hindi na namin makontak yung mga trusted people. Ang ugali kasi ng hapon, mahilig magkim-kim ng problema. At kahit hindi sila magsalita, mararamdaman mo lalo't pag kilala mo ang tao. Kaya sabi ko sa kanya, kapit lang. And then dumating sa point na, hindi
hindi ako babagsak. Hindi kami babagsak. Tutuloy ko itong laban na to hanggang sa nagtayo pa rin. At yun nga, sinuportahan pa rin yung restaurant. At nakita naman niya na tinutulungan ako ng mga Filipino community. Naging wake-up call yung pandemic nung time na nagka-problema tayo. 'Di ba? Talagang nasabi namin partner for life ang Sun Life, knowing na ang policies namin, syempre kailangan nasa Pilipinas ka, masosolve mo lang sa Pilipinas ka, nasa Japan kami. So, naghanap kami ng very good advisor. Siya, willing to solve our problem, willing to enlighten us, willing to guide us through our journey kung paano mapaayos yung aming policies with Sun Life. Baka ito na rin yung chance para makauwi kami ng asawa ko na alam kong gustong-gusto niya nang umuwi para makita yung mga magulang niya.